Hello mga ka-printer! Good morning, good morning, good morning! So for today's video ay tuturuan ko po kayo na mag-print ng long band paper gamit ang ating Canon Pixma G4010 na printer from Canon Philippines. So, ang kagandahan pala ng printer na ito ay pwede kang makapag-xerox ng A4 size na band paper, letter size or yung short band paper. Tapos, ang legal na size. So, halos kasi yung mga printer na A4 and letter size lang ang nasa Xerox is ganito lang ang meron sila. So, which is letter A4 lang talaga yung nakakasya niya. So, if ever magsiserox po tayo ng long band paper, so this is only an example kasi ito lang yung document ko na long band paper. So, if ever na magserox tayo ng long, ayan, mapuputol siya. So, hindi makikita or magsiserox itong signature ko. Ganyan. So, binili ko ang G4010 na Canon na ito because meron siyang option na mag-xerox ng long band paper, which is hindi doon ilalagay at dito siya ilalagay, guys. So, ang gagawin lang natin, una, before tayo maglagay ng documents or ng band paper, need muna natin i-set up ang settings ng printer na ito. So, ang naka-default na setting pala dito is copy mode tapos naka A4 size. So, paano ba natin siya gawing legal size or long band paper? So, dito lang tayo sa menu tapos doon tayo sa page size, okay lang. Tapos dito ang legal. So, pwede ka maging letter, legal, A4, tapos ang dami pang ibang sizes dyan. Pero ngayon is legal, which is ang long band paper ang ating isi-xerox. So, click lang ang okay, tapos ang media type is plain paper. Okay lang din. So, back natin, which is naging legal na yung size natin. So, kung gusto mong multiple pages, pwede mo lang siyang gawing 2, 3, 4, and so on. So, ngayon is 1 lang. Okay, so, ayan, naka-legal na siya, naka-legal size or ang long band paper. Okay, so, ngayon is atin munang isi-set up yung size nitong tray. Kasi kapag hindi nagmamatch yung band paper na nilagay mo dito, kahit long band paper pa ang nilagay mo na actual band paper dyan, mag-e-error siya. Kasi yung settings ng rear tray is naka A4 pa rin yun. Kasi yun yung default setting niya. So, for us na maging legal size din yung size ng rear tray, which is magiging pareho siya sa size ng ating isiset. Okay, so para magiging pareho siya. So, makita ba? Ayan. So, naka-legal yan. Pero, ang setup ng page na yan is dun lang sa ma-print out mo, like ang output na. Pero need natin na i-set up yung input, which is yung rear tray niya. So, dito lang tayo sa itong pliers and screw. So, naka-set up mode. Tapos, dun tayo sa device settings, okay. Then, dun tayo sa feed settings. So, feed. So, register paper info. Ayan. So, register the rear tray paper information. So, ibig sabihin is ito, yung information ng rear tray page size. So, okay lang natin. So, ayan, kita nyo, naka A4 siya.
A4 tapos naka-plain. Ang gagawin lang natin is gagawin natin siyang legal. So, okay lang. And then, plain paper. So, ayan. Okay na. So, balik tayo dito lang sa copy mode. So, ngayon is, since naka-set up na ang ating sizes ng input tsaka output, i-open na natin itong ADF orientation. So, for the long band paper. So, nandito yung ito yung BIR form 2316 ko. So, huwag nyo na lang tingnan yung info since sensitive yan. So, yan ang ating document na isi-xerox. Tapos, test lang to. Asan na ba yung ayan, test. Yan, nakalagay kasi dito test. Okay. So, lagay natin ito sa rear tray. Ayan. So, siya nga pala, na-adjust ito. Pag A4, yung gusto mo, or mas maliit, like, magpiprint ka ng mga 3R or ganyan, mga pictures, pwede yan na-adjust. So, i-adjust lang natin. Tapos, i-ano natin siya sa size ng width niya. Okay. Okay, one moment. Ayan, okay na. Sakto lang siya. Ayan. So, ayan. So, na-detect niya na legal size yung bond paper natin. So, since na okay na yan, rinig niyo yung click. Ibig sabihin, okay na. Tapos, itong adjust. Need mo din itong i-adjust. So, dito. Ayan lang. Hindi, wag masyadong masikip. Kasi hindi yan kakainin kapag masikip. So, sakto lang. And then, ang ating ipiprint is black. So, pwede colored, pero black lang sa atin ngayon. Kasi, black naman ito ang color ng document. So, to start the Xerox of the long band paper, ganito lang, black. Start printing, tapos, ito pala, open natin to. Ayan, kinakain na siya. Ayan, kinakain na. So, sasabay yung mag-preprint. So, ayan, ganyan lang kabilis mag-print or Xerox pala. Mag-Xerox ng long band paper. So, ayan, di ba? Hindi putol, nakita yung perma ko dito sa ibaba. Tapos, dito naman lumalabas yung Xerox natin. So, ayan, di ba? So, parang, wala lang. Naging long band paper na, di ba? So, ang kagandahan ng G4010 na model or ano to, model or type ng Canon printer is nakakapag-print po siya ng long band paper. So, kung gusto nyo umorder ng ganito, maybe I will put a link sa comment section for you to order. Sa TikTok shop ko pala to na order, which is a legit shop, Canon Philippines. And for now, G3010 yung available nila. But if ever may G4010 na available printer, pwede ko kayong bigyan ng link. Okay? So, that's all, guys. I hope na nakatulong ang demo ko ngayon or tutorial kung paano mag-print ng long band paper. Basta meron kang ganito or ADF, kahit anong klase siguro ng Canon printer, basta may ganitong tray siya or ADF orientation, makakapag-print ka talaga ng long band paper. So, kagaya lang naman siguro ang mga settings. So, yun lang. Please like,
please like, follow, or subscribe to my channel for more videos that are informative. And if ever you have questions, comment lang kayo sa comment section below and I will try my best to answer everything. And if hindi man natin makaya i-answer one by one yung comments nyo, is gagawa natin yan ng video. So, just comment kung ano yung gusto nyo gagawin natin na video next time. Alright, thank you guys, and see you on my next video. Goodbye.